Mapahingi ako ng pera. Ano ba naman aga nang hihingi mo pera? Wala pang benta. Alam ko meron kang benta. Tsaka kahit wala kang benta, alam ko meron kang tinatagong pera dyan. Kaya pwede ba bigyan mo na ako? Kailangan kong bumili ng iPhone. Anong iPhone sinasabi mo? Kakahingi mo lang kagabi ng 1,000. Ngayon, iPhone naman sinasabi mo. Luka-luka ka ba? Tignan mo naman itong telepono ko. Lumang-luma na. Kailangan ko ng latest. Bibili kita. Wag lang ngayon. Marami babayaran, di ba? Ayoko, Marami gusto tayong ko- dadating na kargada, no? Mamaya, Toya. Mano ba? Gusto ko ako yung bumili mismo. Wala pang ang benta. Akin na nga yan. Magkano lang benta? Wala pang ang benta. Ito, buhay naman ko yan. Oh. 400 pa lang yan. Oh. Ano naman yan? 400 lang? Oo. As yung tinago mong pera kahapon? Wala. May nakita ako galing sa kaha. Ibinayad na. May darating na mga kargada ngayon. Yun ang Man naman ibabayad. Lahat na lang inuuna mo doon. Pwede ba ako naman? Anak mo ako. Dapat kung anong gusto ko, binibigay mo sa akin. Alam mo, yun nga, anak kita eh. Dapat tumutulong ka dito eh. Ba't ako tutulong dyan? Tingnan mo mga tinda mo. Pabulok na. Kaya walang bumibili dito eh. Uy, huwag mo sasabihin yun ha. Iyan ang bread and butter natin. Iyan ang kinukuha na ng pagkain natin. Ano na naman ang iyan sa ng mama ko? Anong mama ko? Hindi ko yung mama no. Sinabi ko sa'yo diba, tita ko lang yan. Mama ko patay na. Wala na akong mama. Alam mo, mama ko. Ano na ngayon? Gagala ba tayo? Eh yun na nga. May papakita pala ako sa'yo. Pinilaan ako ng mommy at daddy ko ng bagong cellphone. iPhone. Yes, Ang ganda. Magkano to? Diba? 95,000. 95,000? Fully paid. Ganda. Tita, Ganda, diba? bigyan mo ko ng pera. Gusto ko din ng ganun. Magtigil ka. Hindi natin kaya yon. Ano ba tita? Di ba si mama? Binilin ka, naalagaan ako, kahit anong gusto ko, ibigay mo sa akin. Bakit hindi mo ginagawa? Siguro yung mga perang binigay ng mama ko sa'yo, lahat inangkin mo lang, no? Pero ang totoo, akin lahat yon. Kaya ibigay mo. Alam ko meron ka pang pera dyan eh. Wala akong- wala- Asan? Dali lang, Wala sandali naman, Miss Eden. Wala Ba't ka nangingialam, ha? Alam mo sa sinasabi mo? ka nangingialam? Sumusobra ka na. Pinapahiya mo to si ma'am dito sa harapan pa ng mga ibang pang-customer. Ang lakas-lakas ng boss, pinagtitinginan na kayo dun sa loob, oh. Wala akong pakialam kung sino pa yan, kung anak pa yan ng mayor, kung anak ka ng presidente, at ikaw, boy ka lang dito. Huwag kang makialam. Kung gusto mong pumirme pa dito sa trabahong to, huwag kang nangingialam. Sasawero ka eh. Ano? Gusto mo tanggalan kitang trabaho? Ha? Alam mo, grabe yung mga lumalabas yan sa bibig mo. Buti nga may nanay ka pa eh. Sabi hindi ko yung nanay eh. Tita ko lang yan. Kaya itong 400 na binigay mo sa akin, saksak mo yun sa baga mo. Di ko yung kailangan. Kasi ako naniniwalang hindi afford bumili ng worth 95,000 na iPhone. Eh, ang dami-daming paninda, oh. Kaya ba lahat yan? Yun ako, ewan ko pa sa tita ko. For sure naman, lahat ng perang pinuhunan dito galing sa nanay kong namatay. Oh, kaya mo pala sa nanay mo, pati kami lahat. Ewan ko mukhang pera to eh. Sarap natin sapukin eh. No, bukas ha, dapat bigyan mo ako ng pera. Hindi ko alam kung saan kumukuha ng humuhugot ng pag-uugali itong batang to. Pinaaral pa naman sa eksklusibong eskwelahan, ganyan lang palang mangyayari. Kapal ng mukha eh. Ikaw mas makapal yung mukha kasi pera ng nanay ko, inangkin mo. Magsama kayo ng boy mo. Mababaho, baho! Tara na nga! Gadamutan ka nun, no? Tita mo. Eh, mami, pambihira naman pala yung anak niyong ganyang ugali. Buti nasisikmura niyang ganun-ganunin ka dito sa public. Ang dami pang nakakarinig sa kanya, lakas-lakas ng boses niya. Hindi ko nga alam kung ano nangyari na sa batang yan eh. Sobrang na-spoiled kasi nung buhay yung daddy niya. Lahat ng gusto binibigay. Pero nakita mo ang pag-uugali, di ba? Oo, di ko nga talaga kahit aso hindi kayang lunukin yung mga pinagsasabi nun sa inyo eh. Alam mo, Kita mo gusto lang mang iPhone gusto ng cellphone na mamahalin. Pero kung makaasta sa'yo, makahingi, grabe makapagsalita. at hindi man lang yan makadampot dito para tumulong. Pero alam mo, naawa rin ako sa kanya. Siyempre, dalaga, gusto ng mga ganong bagay. Pero pwede ko naman siya ibili ng cellphone. Kahit pero na, hindi mami. yung ganong kamahal. Pwede naman siya makipag-usap sa'yo ng maayos. Kung hihingi siya ng ganyan, hindi yung kailangan niya pang magalit, sigaw-sigawan ka. Tapos dumating pa yung kaibigan. O, anong pakilala sa'yo? Tita ka daw. Eh, ikaw naman talaga yung nanay nun, dininay-dinay pa. Kaya nga, inaanuhan ko na din ang paghihigpit ng pera kasi baka pagtanda ko, yung klaseng yan, di ako alagaan yan. Nako, mami. Kung mag-alala, isang araw, magugulat ka na lang. Giginhawa na yung buhay mo. Ako, hari na nga. Hari na nga magbilang anghel ka. Talagang hirap na rin ako sa buhay kong to. Kundi lang nag-aaral yung batang yan. Kaya mo, mami. Sige na.
mag-aayusin ko na lang yung mga iba pa ditong mga gulay. May dadating tayong delivery ha. Bahala ka na muna. Sige po, magpahinga na lang po muna kayo. Sige, Ako na sige. pong bahala dito. Sige. Sana ba si Renz? Tanghali na eh. Wala akong makatulong dito. Nakapahingay ang pera. Nilakad kami ng kaibigan ko. Naku, pwede bang huwag ka muna lumakad kasi wala si Renz, wala akong makatulong dito. Wala. Boy mo! Pinapasahuran mo yan, di ba? Bakit laging late? Hindi, ngayon lang naman nangyari yun. Baka merong emergency na ano. Dito ka na muna. Huwag ka na muna umalis. Ayoko ma! Mamayang hapon ka na umalis. Kailangan ko ng pera para tingnan kaibigan ko. Ano, papahiya mo na naman ako? Akin na nga! Akin na yung pera! Wala pang buhay naman, oh! Buhay naman, ano? Nakihira naman, oh. 200? Nung nakaraan, 400. Ngayon, 200 lang? Anong klase itong pagbibenta mo dito, ha? Aga-aga pa Bes, kasi. tara na, alis larga na tayo. Ano? Ano, hindi mo ba ako tutulungan dito? Hindi na tutulungan. Negosyo mo to, di ba? Ayusin mo. Ano ba yan, Bes? Baka mamaya ugatin ka, kakatinda mo ng mga gulay at prutas dito, ha? Kaya nga pinagsasabihin ko ng tita ko eh. Tsaka, Ano yan? Baon mo? Tulungan mo muna ako o magbantay ka lang sandali kahit ako na magbuhat. ayoko nga sabi. O tingin mo, pinapahiya mo ako kasi 200 lang binigay mo sa akin. Anin ko to, ha? Tsaka dito lang to, oh, pag uminom ako. Alam mo, Bes, okay lang yan. Marami akong cards dito, oh. Ang taas ng credit limit. Binigay ni Mommy at Daddy. Tingnan mo, Tingnan na lang kita. mabuti pa siya. Lahat ng gusto niya, binibigay. Eh, ikaw, disente mo, hindi mo mabigay-bigay. Ito, papilit pa. Ba't ka kasi sumasama sa mayayaman? Nakita mo ganito lang yung buhay natin. Oo na naman yung Kanina- anak mo. kanina- Hulaan ko. Hinihutotan ka na naman ng pera, no? Yun, di nagalit na naman dahil 200 na ba naman o kinuha na naman. Ano? Sinabi kong hindi ko yung nanay. Tita ko lang yan. At ikaw, bakit ka late, ha? Pinapasahuran ka dito na maayos. Ay, nako. Hindi na talaga nagbago tong anak niyo, Miss Gina. Ano? Ganito na lang po, Mami Gina. Babayaran ko na lang po yung isang araw nyo ngayon. Magsarap po muna kayo dito sa tindahan nyo. Kumain tayo sa labas. Hoy, teka lang. Saan kayo pupunta? Ililibre mo yung tita ko? Excuse me? Anong perang meron ka, ha? Siguro nagnanakaw ka dito kaya wala kaming benta, no? Palibhasa kayong mahihirap. Mga oportunista. Di ba, No, Bes? pag nanakaw gusto mo, porke tinulungan kit ng tita ko. Bes, di ba siya yung boy niyo dito? Kaya nga, tingnan mo mga porma pa, tingnan. Bakit nilibre niya daw ang tita mo? Mapera naman siya. Sa tingin ko, nagnakaw yan dito. Tingnan mo, kaporma-porma, kala mo nun, bagay sa kanya. Kayong dalawa, hindi ko kailangan magpaliwanag sa inyo kung ano yung buhay na meron ako. Tsaka kung ano yung gusto nyo isipin tungkol sa akin. Kayo nang bahala dun. Basta ang importante sa akin, matulungan ko si Mami Gina sa mga pinaggagawa niya sa kanya. Mami Oo, Gina, hindi ko na bibigyan kailangan- kita ng 50,000 ngayong araw. Magsarado ka muna, tapos kumain tayo sa labas. Talaga ba, Renz? Hoy, nagbibiro ba Bakit kayo? ba naglolo ko sa akin? Uy! Hindi ka totoo talaga? Hoy, tita, ayusin mo tong negosyo na to. 50,000 naniniwala ka dyan. Hoy, oo nga, hindi mo na kailangan mag-explain anong buhay meron ka. Kasi ang alam ko, mahirap ka lang. Palamunin ka nga dito eh. Kaya nga nagtagal ka dito, di ba? Kasi wala kang pamilya. Grabe ka naman magsilita. Parang, Ito naman. parang hindi ka pala mo na yun. Kung tutuusin, yung kinikita ko dito sa pag-aaral mo lang eh. Kaso parang wala rin naman nangyayari sa pag-aaral mo. Huwag mo sinusumbat. Obligasyon mo yan. Ah, ikaw yung guardian, dapat pinag-aaral mo siya. Alam mo, Mami Gina, hindi to magtapos na usapan na to. Kasi yung anak mo napakapalaban. Lahat ng opinion niya, siya yung tama. Ano ba? Ang tigas talaga ng ulo mo. Bobo ka tanga, ha? Sinabi ko, hindi ko yan nanay. Tita ko lang yan. Hindi niya nga nanay, paulit-ulit. Nasa ba utak mo? Nasa talampakan mo? Eh, bobo kasi. Mahirap kasi walang pinag-aralan. Mahirap. Walang pinag-aralan. Tsaka tignan mo si Eden. Look, oh. Yung pananamit niya. Compare naman kay nanay. Mukhang talagang tindera lang talaga. Tingin mo talaga masamang tao ako at saka mahirap lang ako. Bakit hindi mo na lang isearch yung pangalan ko? Renz Christian Layug. Si search ko. Ano ka? Searchable? Excuse me? Try natin search. Search mo. Baka ibang picture mo. Bawal magsinungaling, ha? Oh. Isa sa mga sikat at mayayaman na bachelor dito sa community. Oh, legit ba to? Ikaw ba talaga to? Tingin nga. Hoy, hindi. Fake yan. Sino? Fake account yan. Alam mo naman, di ba ngayon? Marami nang gumagawa ng ganyan para makiscam. Siguro, poser yan. Ano? Bahala na kayo kung ano yung gusto nyo isipin sa akin. Hindi, ano ka ba? Magbasa ka nga, tignan mo ko. Anak siya nung mayaman dito. Bili na kayo. Tingin mo ba nag-joke? Hindi siya nag-joke, best. Eh,
Teka lang. Ano, siguro maigi. Oo, ako yan. Ako yan. Ako yung mayaman na anak ng mayaman. Sobrang yaman namin. Sorry na. Sorry. Baka naman may pera ka pa dyan, dagdagan mo to. Aalis kami ng kaibigan ko. Pambihira pala talaga yung anak mo, mami. Ngayon, hindi ko naman magpapalibre sa akin. Pagtapos mo ako lait-laitin na walang pinag-aralan, bobong mahirap. Napaka-pambihira pala talaga ng anak mo. Lakas mo rin eh, no? Alam mo, ayoko na mag-aksaya dito, mami, ng panahon at saka ng oras. Kayong dalawa, wala kayong mahihita sa akin. Mami, bibigyan pa kita ng pera, papakainin pa kita sa masarap na restaurant, bibigyan pa kita ng maraming Oy! damit. Aalis ako ha, isarado mo itong tindahan bago kayo lumayas. Tara na! Tara na. Ano po? Nasa store nyo. Uy, huwag mo kong iwan. Paano ba ito yung sara? Hindi ko naman alam paano. Wala ka ba dyan? Ayun na. Konspira yan. Ano ba to? Ano ba yan? Ang dami mo namang in-order. O mami, akala mo ba yung mga restaurant na sobrang mamahalin kita dadalhin? Mami, eto, simpleng restaurant lang ito. Pero, sobrang sarap ng mga pagkain nila dito. Kasi mami, bata pa lang ako, dito na kami kumakain lagi nila papa. Tsaka, sobrang sarap talaga, lalo itong lomi at tsaka yung sisting na in-order mo. Talaga ba? Pero, ano ba naman yung nakain mo at talagang dinala mo pa ako dito? Siguro nagtataka kung bakit tinutulungan kita sobra, no? Siyempre, nagtataka ako. Hindi mo talaga ako natatandaan? Hindi. Ang bihira. So, ganito kasi talaga yung nangyari. Ang sakit. Aray. Toy, Hoy, nabano ka? Nabano ka? Nay, ninakawan po kasi ako tapos binugbog pa ako. Kinuha lahat ng gamit ko. Sakit yung tiyan ko. Pinagsusuntok ako. Ay, hold up ka ba? Opo. Naku po. Paano? Andun, ang bibilis. Halika, kaya mo ba tumayo? Halika, tulungan ko na tumayo. Ay, naku, Diyos ko. Ang bibilis po ng mga magnanakaw eh. Hindi, ayaan mo na yun. Okay lang at yun lang ang hindi ka na paano, hindi ka na saksak, hindi ka na... Hindi naman po, pero sobrang sakit po kasi ng mga suntok nila sa akin. Wala, hindi na natin mahahabol yun at delikado. Baka mamaya, rest back ang kanila, mas Hayaan lalong nyo na po delikado. yun kasi yung problema ko lang po paano ako makaka-uwi kasi lahat ng gamit ko, pati wallet ko, kinuha nila eh. Ay, naku. Wala pa naman akong pera dito, Toy. Teka. Ito, kahit pamasahe lang, Naku ma'am, huwag na Hindi. po. Sige, kahit pamasahe mo lang, sige. Naku, Ako naman, hindi naman mamasahe. Alam mo yung prutasan na yon. Ayun ang bahay namin. Ayan, ganun po Lalakad ba? lang ako, oo. Naku, malaking bagay na po itong 200 pa. O kaya Ako sumama na po ka sa akin doon. Kumain tayo. Sige po, tama-tama, di pa po ako kumakain O eh. sige, sige, para may pamasahe ka. Ayun lang ang amin, huli ka. Salamat po ah. Kaya mo ba? Hindi ka. At talagang hinanap po kita noon, mami. Kasi sabi ko, gusto kong tumulong sa inyo. Tsaka, pumunta nga ako dun sa prutasan nyo, tsaka sa gulayan nyo. Hindi mo naman pala talaga ako naalala. Kaya sinubukan ko na mag-apply ako bilang boy. Oo, nag-apply ka talaga bilang boy. Nag-apply po ako bilang tindero nyo kasi gusto kong makita kung paano yung pamamalakad ng prutasan nyo tsaka ng gulayan nyo. Tapos nakita ko po na sobrang buti nyo po pala talaga. Tsaka napakagaling nyo ng mga prutas, mag-manage ng business. Kaya na-realize ko na since businessman naman po yung pamilya namin, mag-e-invest ako sa inyo. Tutulungan ko po kayo mas lalo pang lumawak at mag-expand yung produkto na binibenta nyo. Prutas at saka gulay, mag-e-export tayo niyan. Ibig sabihin- Maglalagay tayo ng iba't ibang branch sa mga lugar. Ibig sabihin, kung di kita tinulungan, hindi mangyayari to. Siguro nga, mami, pero maganda na rin at binigay din ng tadhana na tulungan mo ako para matulungan din kita. Oh, dahil dyan, mami, ayos na ba yung 10 milyon para dun mag-invest ako dun sa prutasan mo? Ha? 10 milyon! Malaki na yun. Sobrang laki na nun. O sige, Ang ayusin ganda-ganda. natin yan. Importante, tikman mo naman yung mga pagkain tsaka tong lomi. Ang ganda-ganda na siguro ng fruit stand ko nun. Okay, naku. Sige na, Excited kain na ako tayo. dun Ay, sakit ulo ko. Anong oras na, Eden? Bakit nandiyan ka pa? Mag-sorry ka pa sa akin? Hindi mo naiintindihan? Umaga na? Uwi to ng matinong tao? Ay, naku ma, ano ba? Ano bang gusto mong gawin ko sa buhay, ha? Magluklok dito sa bahay? Siyempre, dalaga pa ako. Kailangan ko magliwaliw. Bakit mo ginilaw yung benta? Kinuha mo lahat sa tindahan. Anong benta?
Ako wag mong maang-maangan ha. Walang kukuha ng kundi ikaw. Pambayad ko yun bukas eh. Ano sinasabi mo? Masyado kang mapagbintang. Di ba pinasara mo sa akin yung tindahan? Eh di sinara ko. Malay ko ba mayroong mga magnanakaw doon? Sinabi ng katabi nating stall na ikaw ang pumasok doon. Kasama mo pa yung babaeng laging kasama mo. Alam mo ikaw, masyado kang mapaniwala dyan sa mga marites dyan sa kapitbahay natin. Ba't hindi ka maniwala sa akin? Saan ka naman nakakita, Eden? Hindi mo na nga ako matulungan kung sumisyong ka pa. Ang sakit na ng ulo ko sa'yo, baka akala mo. Mas masakit yung ulo ka sa'yo kasi yung bunganga mo, dakdak ng dakdak. Hindi naman alam yung totoo. Sinong hindi dadakdakan? Tinan mo nga ang pag-uugali mo, bakit hindi ka dadakdakan? Parang hindi ka tinuruan ng maayos na pamumuhay, maayos na pag-uugali. Pwede ba? Masakit yung ulo ko. Lasing ako, okay? Kaya umalis ka sa harap ko. Papahinga ako. Ikaw ang umalis! Ako hindi na makatiis sa'yo, ha? Umalis ka! Alam mo, sawang-sawa na ako sa bunganga mo eh. Gusto ko na talaga umalis sa bahay na to. Pero ngayon, buo na yung desisyon ko. Aalis na ako dito sa pamamahay na to. Pero bigyan mo ako ng pera. Anong ibibigay ko sa'yo? Kinuha mo na nga. Wala nga akong kinuha. Eh di ba mayaman yung pinagmamalik mong rents na boy natin? Sana humingi ka ng pera doon. Hindi ako kasing kapal ng mukha mo. Tumulong na nga yung tao eh, hihingian ko pa. Sige, lamunin mo yung pera mo. Kasama yung lalaki yung lamunin mo rin. Aalis na ako dito. Huwag mo ko susundan ha. Huwag mo akong hahanapin. Wala na akong nanay simula ngayon. Ano ba yan? Gabing-gabi na. Ba't ka na lumayas? Eh syempre, lumayas na ako sa bahay namin no. Kasi yung tita ko nga eh. Daming sinasabi tungkol sa akin. Sawang-sawa na ako. Teka lang, ito ba yung kwartong sinasabi mo para sa akin? Oo, kasi actually, wala na kami spare room dito sa loob ng bahay. Kung okay lang sa'yo, dito ka. Kaso, bodega to. Ha? Tingnan mo na lang. Bodega? May mga little things lang kami nilalagay. Alam mo naman, pagka sobra-sobrang gamit namin sa loob. Eh teka lang. Sa itsuran ko to, sa bodega mo ako papatulugin. Bakit hindi doon sa kwarto mo, ikaw na lang dito? Alam mo, ang arte-arte mo. Yung nanay mo nga. Yung pala ang vendor. Kasi sinasabi mo, tita mo. Tapos mag-iinarte ka pa sa bodega. Buti nga may bubong ka. Wait, teka lang ha. Saan mo nasagap yung chismis na yan? Hindi yan totoo. Ay nako, huwag kang sinungaling. Alam ko na yan. Kinakahiya mong nanay mo. O ano? Tutuloy ka ba o hindi? Syempre hindi no. Sa beauty ko to, sa bodega mo ako papatulugin. No way. O bahala ka dyan kung sakali matulog. Hoy, may pera ako, mag-hotel ako, no? Tsaka, simula ngayon, friendship over na tayo. Bahala ka dyan. Arte mo, edi FO. Arte. Bolo ko dyan. Ang ganda ng room dito eh. Mami, ang galing-galing mo naman pala talaga mag-manage ng business. Akalain mo yun? Pang ilang branch mo na ng mga gulayan nyo at saka prutasan yung naitayo, tapos ngayon mag-e-export ka na sa mga mall. Hindi lang sa mga mall, iba pang bansa. Kaya nga, nagsimba tayo. Talagang sobra yung pasasalamat ko sa Diyos. Pati na rin sa'yo. Ang laki ng ininvest mong pera para sa akin, ha? Siyempre, Mami, may tiwala po talaga ako sa kakayanan nyo. Tsaka, tignan mo naman, napakagaling. Sobrang lumalakas palalo yung business at tsaka ang dami pang blessings na dumadating sa buhay mo ngayon. Basta, sabi sa'yo, kundi salamat talaga. Walang ano man, Thank Mami. you talaga. Ma, Eden, Sir Renz, ma, kamusta ka na? okay naman. Eh, ikaw? Ito, naglalako na lang. Tulad ng ginagawa nyo dati. Sabi ko kasi sa'yo dati, mag-aral kang mabuti. Dahil ayaw kitang mapagaya sa akin na ganyan ang pinag-umpisahan. Pero okay na din yan. Kasi alam mo, nung nasa edad mo rin ako, ganyan din yung pinag-umpisahan ko. Masarap, anak, makapunta ka sa tagumpay na pinaghirapan mo. Okay na yan, para maisip mo lahat kung paano yung value ng pera. Pero, Oo, hindi lang pera. Tsaka pagrespeto mo rin sa ibang tao. Kasi nung oras na nakikita ko yun, hindi mo nire-respeto yung nanay mo. Alam mo, sobrang sakit dun sa isang ina ha. Tsaka ako nga, hindi ko siya nanay, nasasaktan ako sa mga sinasabi mo sa kanya. Sana natuto ka na marunong ka rumispeto sa ibang tao. Lalong-lalo na sa magulang mo. pinagsisihan ko naman yung lahat eh. Alam ko na po yung nararamdaman nyo dati. Tsaka napakahirap pong magbenta ng ganito lang. Maging mahirap habang buhay. Kaya, baka naman
patawarin niyo na ako. Mapapatawad naman kita, wala namang magulang na makakatiis, ano? Siyempre, patatawarin kita, kaya lang, sa mga oras na to, gusto kong ipagpatuloy mo kung ano yung naumpisahan mo. Pagpatuloy mo yan hanggang sa makarating ka sa gusto mong tagumpay. Marami kang matututunan dyan sa araw-araw mong gagawin yan. Pero ma, kailangan ko ng guide mo. Hindi ko naman ito malalagpasan siguro na mag-isa eh. Wala namang problema, anak. Kung ikaw kailangan mo ng guidance, nandiyan lang naman ako sa tindahan. Pwede mo naman akong pasyalan. Pero sa ngayon, hayaan ko na muna ikaw na mabuhay kang mag-isa. Magkaroon ka ng desisyon para sa sarili mo at para matutunan mo lahat ng bagay. Para sa'yo lahat yan. O, paano? Mauna na muna kami, ha? Sige po.